Hoy lahat! Si Andy ito mula sa Mr. U at ngayon ay susuriin at bubuksan natin ang JBL Extreme 4 speaker. Makikita nyo ito dito mismo. Ngayon man kung katulad mo ako na mahilig magdala ng malakas na tunog, saan ka man magpunta, mapa-beach, tabing ilog, o kahit nagpapahinga lang sa bahay, tiyak na magugustuhan mo ito. At gaya ng nakikita nyo, narito ang napakagandang speaker na ito sa aking mga kamay. Ipinapangako ng JBL Extreme 4 ang malakas na tunog, matibay na disenyo at maraming tampok na talagang nagpapatingkad dito kumpara sa iba. At guys, hindi ko alam kung nakita nyo na dati, pero ang JBL Charge 5 na isang napakagandang compact speaker ay maganda na pero ito, ibang level na talaga. Kaya tara, simulan na natin at alamin kung ano ang kayang gawin ng powerhouse na ito. So guys, unang-una, mag-unboxing muna tayo at tingnan natin kung ano ang laman ng kahon. At kung gusto ninyong bilhin ang JBL Extreme 4, i-click lang ang mga links sa ibaba. Anumang bilhin ninyo ay talagang nakakatulong sa channel na ito. At siguraduhin ninyong mag-like, mag-subscribe, and i-click ang notification button. Gaya ng dati, panalo talaga ang JBL pagdating sa packaging nila. Sa loob ng kahon, makikita natin ang JBL Extreme 4 speaker mismo, isang shoulder strap na hindi lang basta functional, at may kasamang built-in na bottle opener. Ngayon, mga kaibigan, hindi ko alam kung katulad kayo ni Mr. Yuhu, pero paminsan-minsan gusto ko ring uminom ng beer. Kaya ang pagkakaroon ng bottle opener na kasama sa strap ay talagang perpekto. Kasama rin dito ang USB-C charging cable at ang karaniwang quick start guide at warranty information. Nang una kong ilabas ang JBL Extreme 4 mula sa kahon, agad akong namangha sa solidong kalidad ng pagkakagawa nito. Ngayon, gaya ng nakikita ninyo, ayan na siya. Ngayon, ito ay may bigat na 2.1 kilo. Maganda ang pakiramdam nito sa kamay. Ay talagang maganda ang itsura nito. Medyo mas malaki ito kaysa sa mga naunang modelo, pero portable pa rin ang pakiramdam. Kaya gaya ng nakikita ninyo, hawak ko ito sa kamay ko. Ibig sabihin, madali mo pa rin madadala kahit saan. Kahit medyo malaki ang sukat nito, siguradong makukuha mo rin ang magandang tunog mula rito. Ngayon, ang telang nakabalot dito sa speaker ay at ang mga rubberized bumper ay nagbibigay ng mas matibay na itsura at dagdag na proteksyon laban sa mga tama at gasgas na karaniwang nangyayari sa outdoor na aktibidad. Hindi ko alam kung katulad kayo ni Mr. Yuhu, pero ako mismo nadala ko na ang speaker ko sa tabing dagat, paglalakad sa gubat at camping, kaya kailangan mo ng matibay na disenyo na sasabay sa ganitong gawain. Meron din itong IP67 rating, ibig sabihin waterproof at dustproof ito. Kung abutan ka ng malakas na ulan o sandstorm na posible sa Australia o dalhin mo ito sa tabi ng pool, kaya nitong harapin ang mga iyon. Kaya napakahalaga talaga na magkaroon ng ganitong klase ng matibay na disenyo. Ngayon, mahusay din ang ginawa ng JBL sa disenyo at hindi rin naiiba ang Extreme 4. Available ito sa iba't ibang kulay. So guys, narito ang kulay asul gaya ng nakikita ninyo. Available din ito sa itim at camouflage. Kaya maaari mo ding plain ang istilong pinakabagay sa iyo. Sa totoo lang, hindi ko naman masyadong ininda ang camouflage. Sa tingin ko, maganda rin ang itsura nun. Ang mga passive radiator sa gilid na may klasikong JBL branding ay hindi lang astig tingnan, kundi malaking bahagi rin ng dahilan kung bakit napakaganda ng tunog ng speaker na ito. Susubukan natin ito mamaya at ipapakita ko sa inyo gamit ang tubig sa ibabaw ng mga speaker kung paano ito tumatalbog kapag tumutugtog. Sobrang astig ng itsura nito. At muli, naroon yung mga rubber na paa, ibig sabihin kahit mahulog mo ito, malamang na hindi masisira. Tingnan na natin ang mga tampok na dahilan kung bakit napakabagsik ng speaker na ito. Ang JBL Extreme 4 ay naghahatid ng JBL Pro Sound na may dalawang woofer, dalawang tweeter, pasensya na, hindi woofers, dalawang tweeter at mga passive radiator na nagpapalabas ng malalim at mayamang bass. Isa sa mga unang ginawa ko ay patugtugin ng malakas ang house music, isa sa mga paborito kong genre. Sabihin ko sa iyo, ang bass ay malakas. Talagang nakakabilib. Nakakamangha kung gaano kalakas ang tunog at kung paano mo talaga ito nararamdaman. Parang ramdam mo talaga ang pagyanig sa dibdib mo. Pero kahit malalalim na bass lines o malalakas na kick, hindi lang basta kayang tugunan ng JBL Extreme 4, kundi ginagawa nitong buhay na buhay ang bawat beat. Para mabigyan ko kayo ng ideya, dynamic at nakakaingganyo ang tunog, may kristal na linaw sa mids at highs na tumatagos, kahit sa mataas na volume. Talagang napakaganda ng tunog at iyon ay dahil mahusay nilang dinevelop ang speaker para kuhanin ng maayos ang musika. Talagang umaalingaw-ngaw ito sa hangin. Ngayon, nagamit ko ito sa isang barbecue, isang party sa Kangaroo Point at malinaw na malinaw ang tunog ng musika. Pwede mo talagang lakasan, kaya natatabunan nito ang usapan ng mga tao na maganda. Kaya napagtanto ko na, alam mo yon, talagang napakaganda nito. Pero siguro, bago tayo magpatuloy, gusto ko munang talakay ng isang mahalagang bagay. Kaya kung matagal ka nang sumusubaybay sa channel at nag-e-enjoy ka sa mga nilalaman, baka naaalala mo na ni-review natin ang JBL Charge 5 gaya ng nabanggit natin kanina.
Hindi pa naman ganun katagal yon. Sa totoo lang, ginamit natin yon sa labas, sa tabing dagat, habang naglalakad-lakad. Ang JBL Charge 5 ay isang napakagandang speaker sa sarili nitong paraan, pero ang Extreme 4 ay ibang klase talaga at dinadala ang karanasan sa mas mataas na antas. Paano ganun nga ba yun mga kaibigan? Una sa lahat, mas malaki, mas malakas, at mas makapangyarihan ang mga driver ng Extreme 4. Ibig sabihin nito, mas malalim ang bass, mas buo ang tunog, at mas maganda at mas matindi ang kabuuang karanasan sa pakikinig kumpara sa dati. Kung sa tingin ko, nilagay talaga ng JBL Extreme 4 ang lahat ng iyon sa speaker na ito. Maganda ang JBL Charge 5 kung naghahanap ka ng mas compact na speaker, gusto mo lang makinig sa loob ng kwarto mo, o gusto mo ng magaan na tunog sa background, pero ang Extreme 4 talaga ang pumupuno sa buong kwarto ng malakas at matinding bass. Mga kaibigan, talagang maganda siya. Nagsagawa rin ng party on the go speaker. Hindi ko lang alam kung nakita nyo iyon. Pero napakalakas din nun at nagustuhan ko rin ang mikropono na kasama nun. Kaya tingnan nyo rin yung mga review tungkol dun. Ngayon, pag-usapan naman natin ang lakas at kalidad ng tunog. Dito talaga namamayani ang JBL Extreme 4. Ang speaker na ito ay may kabuuang 100 watts na RMS output kapag nakakabit sa kuryente at nakakabigay pa rin ng malakas na 7 watts kapag naka-charge lang. Ibig sabihin, pwede mo talaga itong dalhin kahit saan at nagbibigay din ito ng hanggang 24 na oras na tuloy-tuloy na tugtugan. Kaya ang 24 na oras na tuloy-tuloy na tugtugan gamit ang speaker na ganito kalakas ay talagang pambihira. Ngayon, hindi ko pa rin ito kailangang i-charge na isang magandang palatandaan. Ang dahilan kung bakit napakalakas nito at napakaganda ng tunog ay dahil sa kombinasyon ng dalawang woofer at dalawang tweeter na nagtutulungan para maglabas ng tunog na parehong malakas at detalyado. Dagdag pa rito, ang mga side-firing passive radiators na makikita ninyo dito ay talagang nagpapalakas ng bass, kaya mas malalim at mas matindi ang tunog ng low end. At napakadali rin itong gamitin na talagang maganda. Pero guys, hindi lang tayo nandito para pag-usapan ang tunog. Nandito tayo para subukan ito sa totoong mga sitwasyon. Kaya dadaling ko ang speaker na ito sa ilog dito sa Kangaroo Point. Ipapakita ko sa inyo kung paano ang tunog nito sa parke, kaya maglalakad-lakad ako, makikinig ng musika, at gaya ng nakikita ninyo, habang nagpapahinga ang mga tao sa parke, pinapatugtog ko ng malakas ang musika gamit ang JBL Extreme 4. Pasensya na guys, malas lang talaga. Alam nyo ba na hindi naman masyadong mabigat ang JBL Extreme 4? Naglalakad ako dito, ayan si Phil sa parke, at inakala ko talagang naiwan ko yung speaker, pero nakasabit pala sa balikat ko, at nataranta ako. Sige, magpapatugtog na ako ng musika ngayon. Panahon na para mag-enjoy sa tugtugin at gaya ng sinasabi ni RB, oras na para sa daddy dance ko. Dahil sa shoulder strap na ito, napakadali para sa akin na maglakad papunta ron na talagang maganda. Ang una kong napansin ay kung gaano kahusay ang speaker na ito sa mga outdoor na lugar. Kahit na may kaunting hangin o ingay sa paligid, malinaw pa rin ang tunog na lumalabas. Parang may sarili kang portable na konsyerto saan ka man magpunta. Mananatiling malinaw ang tunog at hindi nawawala ang lakas ng bass. Kaya nagpatugtog ako ng deep house ng mga chill na kanta at napaka-immersive talaga ng tunog. Ang ganda ng bass. Ang taas ng tunog ay maganda rin. Sa totoo lang guys, ang gagawin ko ngayon ay lalabas ako sa likod ng bahay namin at doon ko talaga ito patutugtugin sa likod bahay para marinig niyo talaga kung ano ang tunog nito. Kaya gagawin ko na yun ngayon. Ayan guys, hindi ba't ang ganda nun? At tulad ng nakikita nyo, meron itong AI Sound Boost. Kaya dito pumapasok ang AI Sound Boost, sinusuri ang paligid at inaayos ang output para masiguro na makukuha mo ang pinakamagandang tunog saan ka man naroroon. At ito ang unang beses na nakita kong gumamit ang JBL ng AI sounds sa ganitong paraan. Ibig sabihin nito, kaya nitong mag-adjust sa iba't ibang kondisyon ng tunog para masiguro na tama ang tunog na maririnig mo. Hindi ko alam kung nakapunta na kayo doon, pero napakaganda ng tanawin na tanaw ang buong syudad. Isa ito sa mga paborito kong lugar para mag-relax at subukan ang mga audio gear. Perpekto ang lugar na ito para magpahinga. Ano pa bang mas magandang paraan para ma-enjoy ang JBL Extreme Cool kundi sa parke? Tulad ng nakikita nyo, may tugtugan lang dito sa parke, todo ang saya. At talagang napakagandang speaker nito. Kaya't mag-enjoy tayo sa musika habang nagpa-party tayo.
Tulad ng nakikita nyo, maraming ingay sa paligid mula sa ilog, syudad at mga dumadaang sasakyan. Pero mahusay pa rin ang performance ng speaker. Ngayon, hindi ko masyadong nilakasan dito dahil ang Kangaroo Point ay medyo matao at baka matakot ang mga tao. Pero gaya ng dati, sobrang napahanga ako sa tunog. Ano ang mga pangunahing bagay? Balansing-balansing ang tunog. Malakas at buo pa rin ang bass at walang halatang distorsyon kahit lakasan ko pa ito. At yun ay dahil nagbibigay talaga ang speaker ng kumpletong karanasan. Pwede nyo pa nangang itudo ang lakas kung gusto nyo. Hindi ko lang ito inirekomenda dahil baka sumakit talaga ang tenga nyo. Pero kayang-kaya ng speaker na punuin ang malalaking outdoor na lugar kaya perpekto ito para sa mga salusalo at party. Talagang maganda siya. At gaya ng nabanggit ko kanina, gusto ko talaga ang rubberized na disenyo nito. Kasi madalas, kapag may speaker ako, nag-aalala ako na baka mabagsak ko o may mangyari dito. Pero itong maliit na ito, pwede mo siyang dalhin kahit saan. Alam mo na. Ngayon, kung mahilig kang mag-tweak ng tunog mo, katulad ni Mr. Yuhu, kailangan mo talaga ang JBL Headphone app. Bakit nga ba? Kasi pinapayagan ka nitong i-adjust ang EQ gamit ang mga preset na option tulad ng energetic o vocal, pero pwede mo rin itong i-customize ng buo sa pamamagitan ng pag-tweak ng highs, mids at lows para makuha mo talaga ang tunog na gusto mo. Kasi iba-iba ang sound profile ng bawat tao. Kaya napakahalaga guys na iayon mo ito sa gusto mo. Ako mismo, gusto ko ng custom EQ setting na pinapalakas ang bass at pinapaliwanag ang highs. Na perpekto kapag nagwo-workout ako o basta nakikinig lang ng music, kaya talagang maganda siya. Ngayon guys, ang gagawin ko ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana ang speaker, may tunog na rin. Naglagay ako ng tubig sa speaker dito para makita nyo talaga kung paano ito tumutunog. Gawin na natin yan ngayon. Ayan, makikita nyo talaga kung paano gumagana ang tunog sa speaker. Pero paano naman ang JBL Party Boost? Well, gumagana lang ang Party Boost dito mismo. Sige, buksan ko muna ang speaker. Sa Party Boost, pwede kang mag-pair ng maraming speaker para mas malakas at mas maganda ang sound experience. Kaya sa Party Boost, meron itong multi-speaker connectivity. May Auracast din ito na nagbibigay daan para i-pair mo ito sa iba pang JBL speakers tulad ng Party Box series na pwede mong gamitin para patugtugin ang music sa kanila. Ngayon, sinubukan ko talaga ito sa bahay ng kaibigan ko at may speaker doon. May speaker din dito. Ay gumana talaga ng maayos, talagang nagustuhan ko ito. Sa puntong iyon, gaano kadali itong i-pair? Madali lang ba? Pindutin mo lang ang isang button, hawakan mo, kunin mo ang phone mo, i-pair mo at magsimulang magpatugtog ng music. Bigyan ko kayo ng ideya ng music ngayon kaya patutugtugin ko ito. Tingnan ninyo. Ganun lang. And makikita mo na lumalabas ang musika. Ang ganda ng tunog niya. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Mahal kita at wala nang iba. At tulad ng nakikita mo, napakalinaw ng tunog. At dahil kaya mong gawin ito sa maraming speaker, talagang maganda siya. Isa pang bagay na talagang pinahahalagahan ko sa JBL Extreme 4 ay ang haba ng buhay ng baterya. Makakakuha ka ng 24 na oras na playtime sa isang charge lang. At sa Playtime Boost feature, makakakuha ka pa ng dagdag na 6 na oras ng playback. Talagang kamangha-mangha ito. Perpekto ito kapag pupunta ka sa beach buong araw. At alam ko na isa sa mga naging problema ng ilang manonood dati ay ang mga speaker na kulang sa tagal ng baterya. Perpekto talaga ito. Kaya pwede mo rin itong gamitin para mag-charge pabalik. Kaya pwede mo rin itong gamitin bilang power bank. Isaksak mo lang dito. Pwede rin talaga nitong i-charge ang iba mo pang mga device. At sa loob lang ng 10 minutong pag-charge gamit ito, makakakuha ka na agad ng dagdag na 2 oras ng playtime na talagang maganda. Kaya, oo, magagamit mo ito at pwede mo talaga itong dalhin kapag nagka-camping ka para i-charge ang iyong telepono, mga kagamitan at magpatugtog ng musika. Hindi mo na kailangang mag-alala na mauubusan ka ng baterya. Ngayon guys, bago ko tapusin, pag-usapan natin ang tungkol sa napapalitang baterya. Kaya kung titingnan mo sa likod, pwede mo iyong i-unscrew. Pwede mo talagang tanggalin ang baterya at palitan ito. Isa ito sa pinakaastig na feature dahil pinoprotektahan nito ang speaker mo para sa hinaharap. Sa paglipas ng panahon, natural na humihina ang mga baterya. Pwede mo lang palitan ang baterya at magagamit mo pa rin ang speaker mo ng paulit-ulit. Sa tingin ko, ganitong detalye ang nagpapaperpekto sa speaker na ito bilang all-around speaker. Hindi lang nila inisip ang kalidad ng tunog, ang haba ng buhay ng baterya, ang estilo at mga function, kundi pati na rin ang maliliit na detalye gaya ng baterya. Yan ang pinakamalaking issue sa mga speaker. Mabilis bumababa ang kalidad ng mga baterya. Tinanggal na nila ang problemang iyon. Kaya ano nga ba ang pinalnahatol kay Mr. Yuhu? Ang JBL Extreme 4 ay isa sa mga pinakamahusay na portable speaker na nasubukan ko, walang duda.
Well, meron itong malakas na volume, malalim na bass, at matibay na pagkakagawa para kayanin ang kahit anong ipagawa mo rito. At meron din itong mga maliliit na feature gaya ng natatanggal na baterya, mga strap, mataas na kalidad na strap, alam mo na, ang AI Sound Auracast, Party Boost, multi-speed connectivity, ang nako-customize na EQ settings, at syempre, ang napakagandang tunog na talagang nagpapasulit dito. Isa itong perfectong versatile na speaker na talagang mahusay gumana. At kahit mahilig ka man sa deep house, rock, pop, jazz o classical na musika, may saklaw at lakas ang Extreme 4 para maghatid ng napakagandang karanasan sa pakikinig. Kaya mga kaibigan, sana ay nagustuhan ninyo ang panunood ng review ng JBL Extreme 4. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinion tungkol dito, lalo na kung nagamit nyo na rin ito. Panoorin niyo rin ang iba ko pang JBL videos, pati na ang mga speaker review ko. Pero mga kaibigan, talagang nag-enjoy kami sa pagre-review nito ngayon. Isa itong perpektong speaker, napakaganda ng kalidad. Siguradong magiging bahagi ito ng mga party ni Mr. Yuhu sa mga susunod na panahon. Sa anumang kaso, salamat sa pagsama ninyo sa amin dito sa Mr. Yuhu.